Yung yaman kasi namin is yung makita namin yung pamilya namin na nasa maayos. Sa video na to, we will do a Filipino food tour dito sa Dubai, UAE. Parang gold din ah. May gold ba to? May Dubai gold ba to? This is a Chewy Show special documentary kung saan tatalakayin natin ang buhay ng ating mga kababayan sa bansang ito. Makikipagkwentuhan tayo sa iba't ibang Pilipino na ninirahan at nagtatrabaho dito. Saan mas okay magtrabaho dito sa Dubai o sa Philippines? Kamusta pa sila? Kamusta ang Dubai? At syempre, kakain tayo ng iba't ibang amazing Filipino food mula sa abot kayang karinderya. Kahit anong unos na dumating, yung mga turo-turo sa gilid. Yun yung sasalba sa atin. Unlimited seafood restaurant. Ang dami ko nakuha. Ano dyan? Perfect bite to. Wow. Hanggang sa isang tanyag na Filipino food icon sa buong Dubai. Excited akong tikman tong Bacolod Inasal ni Chef JP. Actually ako rin. At makakapanayam din natin ang owner nito na isang proud Filipino food advocate. You know, that's my mission as a Filipino chef. That one day, someday, talagang nandyan tayo. Pops, The Chewy Show presents Filipinos in Dubai. Kumbaga kunyari Pinoy nakakasimula pa lang. Eto malaki na to eh. Paano, saan sila nakatira? Like, Ready ka na ba? Tara! For this episode, meron tayong 24 na oras para alamin kung kamusta nga bang buhay ng isang Pinoy dito sa Dubai. As a matter of fact, there are approximately 700,000 Filipinos in UAE and 450,000 of them live here in Dubai, representing roughly 21% of the Emirates' total population. Actually, bago bumiyahe, sa NAIA pa lamang ay punong-puno ng terminal ng mga kababayan natin. Yung iba, tapos na magbakasyon, at yung iba naman ay unang beses pa lang magbabakasakali sa Dubai. Kaya naman di nakataka-taka na marami kang Pilipino makakasabay sa Emirate na to. At kung may Pilipino, for sure, may pagkaing Pinoy. And for our first stop, nandito tayo marahil sa pinakatanyag na Filipino supermarket sa Dubai. Welcome to Philippine Supermarket. pare, cheapy, pero wala tayo sa Pilipinas. Nandito tayo sa Dubai, UAE. Nandito tayo sa tinatawag at sikat na Philippine Supermarket. Pops, grabe. Kung papasok ka, kala mo hindi ka umalis ng Pilipinas. Like, from mga chicheria, cookies, snacks, condiments, suka, toyo, karne, candy, chocolate, lahat ng Filipino products halos nandito na lahat. Alam mo, dito sa Dubai, nakakatuwa, kaliwat kanan, yung mga supermarkets, kahit ka hindi Philippine supermarket, kahit Indian supermarket, kahit Pakistani supermarket, it's like, 100% sure na merong Filipino products doon. Like chicheria, kahit sabon, shampoo, may Filipino products talaga. Dahil Pops, dito sa Dubai, 450,000 ng mga Pilipinong naninirahan na kinokompose ng 21% ng population ng Emirate na to. Anyway, pare, dito sa Philippine Supermarket, doon sa medyo looban, meron dong maliit na hilera ng mga karinderya. May makakapanayam tayong owner nun at syempre, kakain tayo ng Filipino food dito sa Dubai. Anyway, tara! Habang nasa loob ng supermarket na to, parang akala mo wala ka sa Dubai. Parang sa Pilipinas lang. Kumbaga, parang hindi ka ma-homesick dahil nandito na lahat ng gusto mong hanapin. At sa bandang looban nito, ay matatagpuan ang isang maliit na hilera ng mga Filipino food stalls. At dito tayo manananghalian kasama si Duday mamaya. But first, breakfast. Kasamang isang karinderya owner at isang magaling na negosyante na si Miss Ami. Miss Ami! Yes, sir. Magandang umaga! Good morning, good afternoon. Welcome to Karinderya Restaurant, a Filipino-style turo-turo eatery. Actually, parang sa Pilipinas lang din. At bilang tiga-Visayas si Miss Ami, ay very evident na mga putahe na sineserve niya ay pagkaing Visayas. Pero ano kayang nag-udyo kay Miss Ami para magtayo ng kainan dito? Kasi nga, nung dumating ako dito sa UAE, nakita ko yung ano ng mga Pilipino. Wala dati dito, wala pa tong mga ganito, yung mga turo-turo. Tapos, alam mo yung galing ka sa trabaho, tapos nagmamadali ka. Tapos pagdating mo sa tindahan, nakikita mo yung mga Pilipino kumukuha ng mga instant noodles, yung mga ganun. So, I made up this, ano kaya kung tayo, yung karinderya, kaya may katulad ng sa Pilipinas, kahit anong unos na dumating, yung mga turo-turo sa gilid. Yun yung sasalba sa atin. Yung sasalba sa atin. Oo. Pagkakaiba ng pagtatrabaho sa Dubai, sa Pilipinas. Actually, bihira lang yung mga Pilipino na, alam mo yung may guts na magnegosyo. Ganun po. Hindi rin basta-basta. Hindi basta-basta. Kasi ang hirap. Una, sa Pilipinas kasi madali lang eh. Pag meron ka lang pwesto mo, okay na. Dito, magpa-process ka ng visa. Ang daming requirements. Pero, ang kaibahan lang, dito sa UAE, ito ha, napansin ko lang. Sa UAE kasi, pantay-pantay lahat. Lahat mayroong opportunity. Nasa inyo na yun kung paano mo i-grab. Oo. Ang kagandahan lang, advantage lang pag employer ka. Kung alam mong gusto mong tumulong ng isang tao, kaya mo. As of now,
lahat ng staff ko is 180. Ang 180, 116 ng Filipino. Alam mo, Miss Ami just amazed me. With her stories and passion na hindi lang isang Pinoy na gusto umasenso, pero gusto din umasenso mga kababayan niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Napapalalim usapan natin, Oo, pero yun. may nakikita ako ditong pagandang almusal. Ma'am, ito yung pinagmamalaki nyo, 1 dirham na kutsinta. Yes po. Ano paborito ko to eh? Kutsinta. Paborito nyo to, Oo. kutsinta. Okay. Cheers. Parang Pilipinas lang din. Pilipinas lang. Soft, chewy, may konting dulas sa outer layer niya. Yung nyug nakakatulong. Kasi minsan, pag dumating ka sa ibang bansa at lumaki yung sahod mo, nag-iiba yung lifestyle mo. So pag naggumagastos ako, like for example, gagastos ako ng ganitong amount, sinasabi ko sa sarili ko, hala, isang araw na to ng sahod ng tatay ko. So hindi ko siya kayang gastusin. So parang hindi ka one day millionaire, hindi ka nasisilaw na minsan, yun yung pagkakamali ng iba. Dito kasi wala kang Aasahan na iba. Alam mo, aasahan mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Eh, umaasa rin sila sa inyo. Umaasa sila sa iyo. Kumbaga emotionally stable ka, pero kailangan yung utak mo rin, wise ka rin. So, walang tikman tong banana cue Banana ninyo. cue, Tigisa tayo. Cheers tayo. Alam mo kung baka araw-araw mo na to natitikman, pero sige, tikman natin. Cheers. Okay. Okay. Pagiging buko juice. Pagiging orange tongue juice. Alam mo, sir, mga customers, alam nila, sinasabi ko talaga, tulungan natin yung mga farmers sa Pilipinas. Lahat ng saging ko, turon, kananapyo, galing ko ng Davao. Awan ng Diyos, you're a successful businesswoman nowadays, like the present time. Pero hindi na nakita ng iba ano yung dumi sa likod ng success na yun. Like yung paggapang nyo, pinaghirapan nyo, at I want to congratulate you na, di ba, bilang isang Pinoy na makilala dito, na nakakatuwa na mayroong katulad mo na hindi lang naging successful sa sarili niya, pero tumutulong sa iba na kahit papaano, di ba, makaipon sila, maging successful din sila. Katulad lang sinasabi mo, hindi ka lang tumutulong dito sa mga Pilipino dito, pero hanggang sa mga Pilipinas, katulad ng mga farmers, tinutulungan mo. Sa amin, maraming salamat po. Nabusog ako sa kwentuhan namin ni Miss Ami dahil sa dami niya na bahagi. Pero Paps, to be honest, nabitin ako sa pagkain. Kaya naman, pumunta na tayo ng karinderya para umorder. Ate Violi, kamusta? Okay lang po. Taga saan po kayo sa Pilipinas? Bohol po. Ate Violi, so nandito tayo sa Carinderia Restaurant. Ano mga sinaserve nyo dito? Meron kaming Filipino food, may combo meals, 2 ulam with rice, 15 dirhams lang po. Aba, mura na rin. Alam mo, Paps, no? Pansin ko. Para kang hindi umalis ng Pilipinas. May Bicol Express, may adobo, may menudo, may curry, may kinilaw, may barbecue, may tulingan. Siguro lagpas 20 ulam yung lahat ng ulam nila dito. Sa lagpas 20 na yan, ano yung dapat kung hindi palagpasin? The best seller namin is ginataang langka. Ginataang langka. Yes po. Anyway, Paps. Tara, ate sabi mo, tara. Tara. Yan, perfect. Umorder ako ng iba't ibang bestsellers nila tulad ng paklay, kambing sisig, langka at ang kanilang famous barbecue. And this time, sasama na tayo ni Duday, isang sikat na food vlogger dito sa Dubai, at siya magbabahagi ng kanyang mga karanasan bilang isang OFW dito. Paano nagsimula yung pagiging content creator mo dito sa Dubai? Usually kasi meron kaming Filipino night market dito. So, doon ako nag-start. Resto manager ako sa Tim Hortons for 8 years. Okay. Oo. Pero ano yung masasabi mo na parang culture dito sa UAE na parang namimiss mo na sa Pilipinas pwede mong gawin? Siguro nanibago ako kasi dito sa UAE or sa Dubai, lahat accessible. Okay. Dahil sa metro, dahil sa bus, lahat, hindi ka pipila ng sobrang haba, tapos lahat naka-aircon. Medyo natatakam naman ng halian na tayo. So, tikim muna tayo. Ito yung bestseller nila. Kuha tayo. Ginataang langka. Kuha ka rin. Fresh nung gaga. Langka. Favorite ko yan dito eh. Ano totoo? Oh, kasi regular customer ako ni Miss Ami. Kuha natin itong kilawin na tanigi. Fresh siya dahil sa cucumber, no? Tsaka dito sa sibuyas, may tamis. Suka nandun. Yung pinakatanigi natin, juicy pa. Correct. Ang sarap. Kuha natin itong paklay. Kuha ko dito. Ayan, so laman loob to. Di ko alam kung baka yung paklay nila, kung kambing gamit nila. Parang kumakain ng kalyos. Yeah, parang may tomato sauce siya. At the same time, hindi siya pungent, walang anggo. Isa pang bestseller nila dito. Tikman natin tong ang laki ng barbecue nila. Pero syempre, Duday, ang tanong ko, hindi to pork.
Hindi. Chicken ba to? Chicken. Chicken barbecue dahil siyempre Islam country ang ano, di ba? Ang UAE. Cheers. I mean, marination, ganun eh. Matamis sa labas, smoky. Parang di ka umalis ng Pilipinas. Ganun yung lasa niya. Dito sa Dubai, paano mo na-cope up yung homesickness? Nararamdaman mo rin kasi yon. Pero ang kinaganda kasi ng generation ngayon is meron tayong technology na, ano ba yun? Social media. Pwede ka mag-video call, gano'n. Pero syempre, iba pa rin yung may hugs, di ba? Alam mo, sa Pilipinas, sabi ko na nakain, pero di ko natin ng sisig na kambing. Pero alam mo, more on parang ano siya. I mean, beefsteak Tagalog. Ito parang ganun yung lasa niya. More on sa soy sauce, calamansi. Yung parang siya nagisisig dahil sa pagkatadtad niya. Pero para sa akin lang yung flavors, more on beefsteak. Pero don't get me wrong, masarap siya. Meron tayo ditong classic dessert. Yes. Turon, tig-isa tayo. Oh, that pare, parang isa ko sa pinakamagandang turon na nakita ko. Parang golden ah. May gold ba to? May Dubai gold ba to? Malay mo. Okay, Charot. cheers to that. High quality. Ang sarap ng turon. Yung bigro ah. Niwala ka sa hindi. Yung sugar glaze niya sa labas, parang candy na. True. Sa kanya siya makapal. Caramelization na. Not too overly sweet. And then, there's additional sweetness galing dun sa saba. Ito kasi 15 dirhams lang, may dalawang ulam ka na, may kanin ka na, may sabaw ka na, at meron ka pang juice. Anyway, good idea pa natapos yung food trip natin ngayong episode, ngayong araw. Cheers tayo. Cheers! Sabi ni Duday, Paps mo, kailangan ko magpa-retouch ang aking buhok. Kaya dumaan muna kami sa paborito yung salon dito sa Dubai. Kung saan, ang owner nito ay Pilipina. Makakapanayam natin ang isang magaling na negosyante na si Miss Vanessa. Miss Vanessa, paano nagsimula yung buhay niyo ng pagnenegosyo dito sa Dubai, UAE? Actually, nagsimula ko dito as empleyado din before. So like, after mga 3 years, o 2 to 3 years, nag-start up ako ng sarili kong negosyo. Simula sa flats, hanggang sa nakaipon ako, nakapag-put up ako ng salon, hanggang after a year, nakakuha ako ng gift shop. Kumusta naman ma'am yung buhay dito sa Dubai? O sa UAE in overall? Maganda. Mas easy ang buhay dito sa UAE. Kumbaga, ang lahat dito kasi affordable lang eh. Mura. Tapos, basta masipag ka lang talaga dito, maraming pwede kang pagkakitaan din. Ano naman po yung namimiss nyo sa Pilipinas na parang hindi nyo mahanap dito sa UAE kahit saang sulok? Pamilya mo, usually mga food na kinakain natin. Pero sa ngayon, ang dami nang nagta-transfer from Pinas to here ng mga local foods natin. Hindi nagkakamali si Miss Vanessa dahil pagdating ko dito, kaliwat kanan ng mga kainang Pinoy. Mula sa mga sikat na fast food brands at kahit mga imitation na food brands sa Pilipinas ay makikita mo rito. Kaya naman, parang di ka talaga nalalayo sa lupang sinilangan. Ma'am, bilang successful na negosyante dito sa Dubai, anong mapapayo mo dun sa mga nagbabalak pala magsimula? Mga mapapayo ko sa lalo na mga bago dito, no? Kasi actually nakita ko rin sa buhay ko na parang paghabang buhay lang akong empleyado, parang walang improvement. Parang yung sinisweldo ko, tama lang pang renta ko, tama lang pang kain ko, padala sa pamilya, batang expenses, parang doon lang napuputa, paikot-ikot lang. Kaya napapansin nyo, ang dami ng mga OFW na inaabot ng 20 years, nandito pa rin. Hindi pa rin nakakapag-ipon. Kaya ako, ang payo ko sa mga bagong talagang magsusumikap, mag-ipon, magkakaroon ng kahit kunting lang negosyo. Side hustle. Oo. Hindi man dito sa dito sa UAE, sa Pinas din. Please visit Shadow Star Salon sa nasa Grand Central Hotel kami, Moracabat, rooftop. At marami kaming mga promotions ngayon. Paps, nakakatawa. Nasa, anong tawag dito, Duday? Anong area Adriga. to? Adriga. Alriga. Kung saan marami rin mga Filipino stalls. So, nandito kami, kanina kausap namin si Miss Amy. Marami siyang negosyo po sa karinderya. Meron din siya dito isang hilera na iba-ibang food stalls. Puro turo-turo. O, tapos, nandito rin siya. So, ayun, makita mo dito. Ay, si Amy, nandito rin siya, oh. Hello po. So, nakakatawa. Like, mga kwek-kwek, may isaw, may lumpia, turon, karyoka, tapos yung binili ko itong melon. Ito ba yun? And so, picture, liga! Saba? Bati ka, ma'am. Thank you. Hi! Hello! Ay, daming nga Pinoy. Ay, thank you. Maraming salamat. So, daming Pinoy, di ba? Anyway, ngayon, tunay balita ako,
Saan mo kami dadalhin ngayon? Nako! Bakit? Sa flat ko! Ayan, so punta tayo sa flat niya at excited na ako. Flat rate ba to? Flat rate. Tara! Next, sasama natin si Duday sa pinaka-common na klase ng tirahan ng mga residente sa buong Dubai. Actually, sa buong UAE. Ito ang tinatawag na flat at i-room tour tayo ni Duday sa kanyang kwarto. Si Duday, bindinalo tayo. Mga Pinoy. Maririnig mo talaga may mga Pinoy. Hindi tawag na flat. Tawag namin ito flat. So parang sa simpler terms, para siyang condo unit, parang gano'n. Oo. Pero hinati-hati pa siya. Let's say isang room, hinati siya ng apat na partition or 3 partition. Okay, so parang siyang mga kwarto sa loob ng kwarto. Yes. Parang siyang mga condo units sa loob ng condo unit. Correct. So kayo dito, itong flat na to, ilan kayo dito? Ilang kwarto to? 14 partition. Teka lang, itong isang flat na to? Oo. Kasi... Malaki pa to? Meron pa doon? Hi guys! May mga tao. Hello po! Hello! Si Sir biglang nagpamacho. Ito kusina. Common kitchen namin. Paano pag kunyari yung hotdog ko nakalagay doon may gumalaw? May CCTV camera po kami. So kailangan palitan mo. Siyempre paano yung Duday para sa'yo? Like, may privacy pa rin naman. Ay, may privacy. Oo. Kasi ito malaki-laki pa to, no? Oo. Saka meron kasi mga flat na bawal mag-ingay, bawal magdala ng bisita, bawal magdala ng bisita ng ibang lahi. Oo. Magpapaalam ka muna. Pag magpa-party ka, dito lang kayo sa kitchen, pero dapat hindi narinig na ibang partition kasi syempre may mga trabaho pa sila kinabukasan. Dito? Oo, dito sa akin. Bakit walang may isa pang, grabe para tayo nasa maze, no? Oo. So, parang secret passage. So, house raid tayo. Inaabangan ko yung mga pusa ni Duday. Ayun nga, Duday, yung tanong ko. Kung baga kunyari Pinoy nakakasimula pa lang, eto malaki na to eh. Paano, saan sila nakatira? Like, paano yung diskarte? Pag nag-umpisa, naka-bed space lang sila. Iba rin ang presyo ng bed space sa baba, saka sa taas. Yung double deck. Magkaiba pa yun. Oo, mas mura yung sa taas, mas mahal yung sa baba. Tapos meron ko na sabi mo, kung bintana o wala. Iba yon ang partition ang pinag-uusapan doon. Kumbaga sa akin, mura, okay na to kasi may bintana siya. Maganda yung area mo, tama? Paglabas ko ng building, metro station na. Ang huling tanong ko sa'yo, pwede ko malaman sinong kasama mo dito? Dalawang po siya ako. Nasaan sila? Halika, pakita kayo. Biglang dumating, no? Hello, guys. Ako yung pusa ni Duday. I'll be frank, ikamahalan ng rent dito sa Dubai. Nakadepende sa lokasyon, laki, at lapit sa tren ang presyo. Dapat di ka rin maarte at marunong ka makipagsalamuha dahil karamihan ng mga tahanan dito ay ganito. Si Miss Vanessa, yung interview natin kanina, ganitong pangunahing hanap buhay niya. Nagpaparent siya ng partition sa kanyang flat. After nito, balita ko, kakain tayo ng seafood. Yes! Ready ka pa ba? Ready ako. Halika. Tsura! Sabi mo. Tsura! Uy, pare, next stop natin, Duday, nandito tayo sa Etc. dito sa Howard Johnson, Dubai. Welcome to Etc., a seafood restaurant that serves unlimited crabs, shrimps, mussels at iba pa. Yes, alam ko, hindi naman to Filipino food obviously, pero ang namamahala nito ay isang Pinay at imbitahan ako ni Miss Lani na isang manager dito na kumain dito. Paps, marami rin mga Pilipino nagtatrabaho rito. Dito rin ako nag-i-stay. Napakaganda ng hotel dito. Diyos ko. Halos yung tulog ko dapat 8 hours lang. Nagiging 24 hours. Ganun siya kaganda. Anyway, kasama natin isang magandang Pinay din. Miss Emily, tama po ba? Ma'am, kayo po yung supervisor ng... Yes, Etc. Restaurant. Ma'am, pwede niyo ba mabahagi kung anong meron ngayon dito sa restaurant ninyo? Okay, we offer 50 dirhams per person, unlimited seafood. Ang inclusions niya is dynamite prawns, seafood soup, green salad. Meron na rin siyang unlimited na lemon mint juice. And the flavor po ng seafood namin is moringa with coconut, and Cajun, and lemon butter. Kamusta bilang isang employee o parang isang OFW dito sa Dubai? Siyempre, unang-una malungkot. Siyempre, hindi mo naman kasama yung buong family. Though kasama ko yung husband ko dito. So, hindi siya talaga yung ganun na kasakit. Pero, siyempre, hindi rin matanggal na namimiss mo yung mga anak. Kung papapiliin po kayo sa tingin nyo, asan mas okay magtrabaho? Dito sa Dubai o sa Philippines? Dito. Kasi?
Kasi po hindi natin makukuha yung same range ng salary, unang-una. Kaya po tayo umalis sa Pilipinas para sa sahod, mabigyan natin ng magandang buhay yung pamilya natin. So, mas pipiliin ko pa rin na maging OFW dito. Hindi naman dahil ayaw mo tumira sa Pilipinas. Lahat naman tayo, kung tutusin, gusto natin tumira sa Pilipinas. Pero if there's better opportunity, I mean, di ba? Alam mo, during this time, nare-realize ko sa lahat ng nakapanayam natin ngayong araw na halos lahat sila ay nais magtrabaho at manirahan dito sa Dubai. Maging prangka na tayo. Mahal natin bansa natin. Sa Pilipinas tayo lumaki at naroon ang mga mahal natin sa buhay. Pero hindi natin sila masisisi dahil alam naman natin na mas malaki ang chance ng kuminhawa ng buhay sa labas ng Pilipinas. But let's break the seriousness and let's eat our seafood all you can. So, simulan natin, Duday. Ano to? Meron tayo yung shrimp cocktail. Crispy batter outside. Yung sauce niya parang medyo sweet ng konti. Kala ko spicy pero hindi naman pala. Mas ang lalaki ng hipon. Oo. Oh, sarap nun. Kasi ang mga Pilipino, mahilig talaga sila sa unlimited. Ito kasi yung time na kunyari off nila, bonding with friends. We will eat a lot of food. Punta tayo sa seafood natin, 3 klase ito. Tikim muna tayo nung gusto mo ito unang tikman. You should try their... Okay, game. Tingnan mo ito pare, ang laki. So, Duday, itong nakikita natin ngayon, unlimited to. Yes, unlimited. Okay, sige, kuha ako ng tahong muna tayo. Squeeze natin ng lemon. Tahong, cheers! Cheers! May hint ng anghang, no? No, tapos yung coconut milk. Yes. Parang ginataan na siya. Ang sarap, ang laki ng tahong. Anyway, sige, tignan muna tayo nito. Ano namang flavor to? Cajun. Cajun, oy. Ito, medyo classic. So, dito naman, gusto tikman yung hipon. Malamis na miss. Hindi overcooked. Next-expect ko spicy siya. Pero hindi. More on the sweeter side. Pero yung Cajun flavor, lalasahan ko rin. Ang galing. Ako ng... Ang laki. Oh, dati ito yung crab nila. Ang dami ko nakuha. Alam mo that, perfect bite to. Wow. Ang kapal. Alam mo ang sinabi mo sa akin, Paps, may kakainan tayong seafood ha, sa Dubai. Hindi na ako nagreklamo. Sabi ko, totoo ba? Kain ako ng seafood dyan? Ba't hindi? Ang laki ng taong dito sa Dubai. Okay ba sabihin yun? Ang laki ng taong dito sa Dubai. Duday, para sa'yo kasi bilang content creator, food content creator, bakit mo ako dinala dito sa etc.? Anong meron dito? Number 2, ito kasi yung seafood nila is quality, malalaki. And at the same time, flavorful yung kanilang choices ng seafood. So, magpili ka na lang. Just ridiculously meaty. Sobrang meaty niya talaga. Parang di ka na mahirapan maghimay. So, maganda dito. Pag sawa ka, pag nasimot mo na yung buong crab mo, pwede ka nang order ulit. Refill ulit. Kasi unlimited, di ba? Chef JP, magandang araw po. Kamusta? Good afternoon sa inyo. Welcome to Dubai. For our last Filipino food destination, we have arrived at Kuya Filipino Eatery, ang brainchild ng isang batikan at proud Filipino chef na si Chef JP Anglo. Pushing Filipino food forward not only here in Dubai, pero sa buong mundo. Natanong ko siya, paano nagsimula yung journey mo sa Dubai? Basically, during the pandemic, may nag-invite sa amin na hotel group to do a pop-up. So, sabi ng asawa ko, tara, punta tayo kasi parang 'di ba sa nung lockdown medyo talagang lockdown tayo. So yun, parang through food, parang breaking barriers nga kasi parang yun, napadpad kami sa Dubai dahil sa pandemic. And then only to realize that grabe, ang dami palang mga kabayan natin nandyan. And nagulat kami sa response and sa pagtanggap nila sa amin. Grabe, I mean, super touching, tapos very welcoming. Yun, fast forward, nandyan ka na ngayon, ako nandito. So, tapos di ba parang nung pandemic rin tayo, parang nagkakilala ng konti. Ang Kuya Eatery ay kapatid ng tanyag na kainan ni Chef JP sa Makati, ang Sarsa. Dito sa Kuya, basically, alagaan ka na parang nakakatandang kabatid sa pamamagitan ng hindi lang classic Filipino food, pero pinag-aralan at pinalumutian ng mga putahe. Ano naman, Chef? Like, paano naman yung in perspective of business side? Like, ano yung pagkakaiba ng pag-run ng business sa Philippines, pag-run ng business dito sa Dubai? Well, syempre, dyan
talagang everything is so regulated. Yung kusina mo kailangan malinis talaga. Kung hindi, multahan ka. It's good rin kasi kailangan natin ng discipline, kailangan natin ng training. And, diba, I mean, the restaurant owner, I have that opportunity to spread Filipino food more. Not just to our kabayans, but also to other nationalities. Kasi, okay, given na yung market mo is Filipino, maraming, laki ng population dito, like 400-something thousand population sa Dubai ng Filipinos. So, kahit pa paano sabihin natin, may market ka. Pero, nakikita rin kasi, dun papasok yung slogan mo na Filipino food forward eh. Diba? So, like, ano yung challenge mo naman or paano mo naman nakikater yung yung mga non-Filipinos dito sa Dubai? Sa kuya, yung philosophy natin sa pag-approach sa Filipino food or yung atake namin is no shortcuts. Example, kung orderin mo yung kare-kare, parang talagang, pinakuluan talaga yan ng matagal. Yung peanut sauce natin, ginawa talaga namin. Hindi lang siya binuksan yung bote tapos lagay, iinit. Pwede nating i-improve pa. Diba, kung napansin mo yung mga Indian cuisine, Pakistani cuisine, parang ang dami nilang proseso pag gumawa ng, say, curry paste. Diba? At saka, they really take their time. And I think that's what we should, focus on as well. Lahat ng tao dyan sa Dubai, halos may affinity with Filipinos or may affinity sila sa atin. Because either tayo yung nagsiservisyo sa kanila sa restaurant, tayo yung nag-aalaga ng mga bata nila, or tayo yung minsan hindi na-alaga, nagpapalaki na nga eh. So meron talaga silang soft spot for us. You just have to be more confident and more somehow bold. Mahihain kasi tayo eh. So, hindi, okay lang. Pero I think, ganun mo sa kanila. Which, and I think, in the past 2 years, parang we were lucky enough to join these like international food events na for the first time na invite yung Filipino concept na parang finally like Filipino food that's more accessible to us. Sa mga nasabi ni Chef Japes ngayon, mas lumalim ang respeto ko sa kanya, lalo sa pagmamahal niya sa kulinaryang Pilipino. Ang gusto natin ibahagi sa mga kapwa Pilipino at kahit mga banyaga ay hindi lang adobo, sinigang at sisig ang pagkain ng Pilipinas. At parami pa tayong pwedeng ipagmalaki sa ibang lahi. Maybe like 5 years from now or 10 years from now, like how can you paano mo pa mag-forward yung Filipino food forward? May mga future plans ka ba to build more restaurants sa Pilipinas or to build more restaurants outside the Philippines or outside Dubai? May ganong klaseng concept pa ba? Kung kahit hindi ka business owner o hindi ka restaurant owner, paano natin magagawa yung Filipino food forward? Yeah. Okay. Good. That's a really good question. Okay, Filipino food forward, tapos meron rin Filipino forward. So I guess, di ba meron Mamba mentality. Then meron, for me, meron Filipino forward. Kumbaga, kahit hindi man, pagkain man o hindi, let's move forward. Hindi na yung dati kasi ganyan or, hindi na, wala nang dahilan. No excuses. Tara, gawin lang natin. Kasi, magagawa naman eh. It's just a mindset. Parang, so yun, I guess, Filipino food forward, at saka hindi siya kaya ng isang tao. Kailangan marami tayong ganyan mag-isip para talagang maangat natin, mabuhat natin. Tingnan mo, I mean, di ba you went to Thailand, you went to Vietnam, they're Southeast Asian countries, di ba? Japan, parang everyone knows what it is. Pag sinabi mong tom yum, alam nila pero actually pag sinabi mo sinigang may laban rin. Pero yun nga, kailangan konting push pa. Wag tayo tumigil sa adobo. That's my mission as a Filipino chef. That one day, someday talagang nandyan tayo. Chef JP, maraming salamat. Alam kong busy ka ngayon dahil huge congrats.
Kamusta? Nabusog ba kayo sa kalaman ng kwentuhan namin ni Chef JP? Aba, kung nabusog yung utak nyo, ngayon naman, bubusugin namin ang mga mata nyo ng masarap na Filipino food. Umorder na kami ng iba't ibang pagkaing Pilipino dito sa Kuya. Wala na siguro masasarap pa na paghandaan ka ng kababayan mo ng mga putahing kinalakihan mo sa Pinas. Umorder kami ng chicken sisig, pansit palabok, chicken inasal, at ang famous kare-kare nila. Kumuha ka na ng makakain dyan at sabayan nyo kami ni Duday. Tara, kaunta! Kanina ko sa si Chef JP, dami kong natutunan at isa tong Kuya Eatery talaga. Sa parang pag sinabi mong Chef JP, parang isa to sa mga brands niya na maalala mo. Anyway, ano mapapansin mo sa mga pagkain natin ngayon? Papansin ko is grabe yung presentation niya. And at the same time is nakakatakam. Parang gutom alam na mo, ako. una napansin ko, parang siyang basic Filipino comfort food na parang nilagay mo ng palamuti eh. Parang sasabi nga ni Chef JP, parang food forward. Filipino food forward. Magsimula tayo dito sa sisig na nakikita ko. 3-way sisig to pare. So may sauteed, may grill, tapos may prinito. Patakan natin ng lemon. Ayan, so hindi ko na alam dyan alin yung fried. Pili ko ito yung sauteed, ito yung fried, tapos may grill din. Ito sa kanan ko. Cheers! Oh my. Masarap. Ang daming ganap. Rin yung texture, may lutong, may chewiness, like yung typical na sisig. In terms of flavoring, classic Filipino lang din. Though may hinto ng sweetness, pero doon yung toyo, yung lemon nakakatulong din. And then there's like a sizzle flavor. Tsaka yung tosta, galing sa cast iron. Yung nakita kong garlic rice, yung gusto ko sa kanin, madikit-dikit. Tatanungin mo, Paps, sa Lubay ka ba? Parang hindi. Parang sa Pilipinas lang din. Sobrang lupet ng garlic. Ang lupet, like, literal na garlic lutong. talaga. Hindi yung kanin natin yung gusto may malambot-lambot. Perfect. Next natin, punta tayo. Ito yung bestseller nila. Na kare-kare, beef kare-kare. So gawin ko, medyo haluin natin. Look at that thick, viscous peanut kare-kare sauce. May tripe ako nakikita na parang inihaw din. May baka dito. Sitaw, pechay, may talong. Hinahalo-halo ko na. Kuha ko ng karne. Wala mo ng mag-oong. Real good, pare. Real good, oh. Masarap. Masarap. Manamis-namis yung peanut flavor niya na. I mean, kung classic kare-kare, parang itong luto ng nanay mo. Na yung nanay mo good mood dahil binigyan ng, alam mo yun, may parang bonus siya. Parang ganun. Okay. And then yung karne natin, I mean, baka malambot. Sige, ang gagawin ko. Gusto kong kumuha ng konting tripe. Hindi ko nakuha ito eh. Kuha tayo ng bagoong. Kuha ko ng konting garlic rice. Masarap ng bagoong niya. Harap. Combine doon sa kanyang kare-kare. Pero kahit na wala siyang bagoong, no? Malase. Manamis-namis na yung kare-kare. Maganda lang din doon. Balanse kasi nagbibigay ng konting extra alat yung bagoong. So, Duday, break muna tayo sa food trip. Ang isa ko pang tanong sa Duday, like, masasabi natin 3 to 5 years from now, gusto mo pa rin mamanirahan dito sa Dubai or like, ibang plano ka pa? Hindi ko pa nakikita yung sarili ko umuwi ng Pilipinas. Komportable kasi ako dito sa Dubai. From the transportation, yung pamumuhay dito, sobrang komportable ako. As much as possible, alam nila kung paano sila mag-generate ng pera. Diskarte, basically. Diskarte, oo. Tama. Yun yung term na yan, diskarte. Alam mo yung kahit na nasa bahay ka pa lang, pwede kang, dito kasi sa Dubai, pwede kang magbenta kahit ano eh. Proceed tayo sa isa pang food natin. Meron tayo ditong Bacolod chicken inasal. Alam mo si Chef JP, tiga Bacolod yan. Kaya, masterpiece niya daw to. Kuha tayo dito. Ako, Paps, excited akong tikman tong Bacolod inasal ni Chef JP. Actually, ako rin. Favorite ko ang inasal. All time. Pagdapo ko lang ng dila ko, biglang may sumulat na Bacolod. Ang sarap. Alam mo? Sabi yung lemongrass niya, tama ba? No? Tanglad. Yun yung parang unang bango na lalapit sa dila mo. Just perfectly smoky. Malambot. All of that marination. May tamis, may toyo, may konting asim ng konti. Perfect. Ang sarap. Balance talaga siya. Alam mo, pansin ko dito sa Kuya, hindi pakiramdam eh. Like, how do you describe? Ewan ko, nakakatulong yung bintana nila. Parang napakaaliwalas. Sabi nga nila, kahit saan sa Dubai may Pilipino, pero iba pa rin yung pag nakapunta ka ng isang closed space, sarili mo lang nagpipilipino, kakamustahan ka, tiga saan ka? Tapos hindi lang yun eh. Yung hindi lang yung staff, pero like yung mga customers sa Pilipino rin. O hindi lang din Pilipino. Like mga foreigners na, pag nakikita mo nasasarapan sila,
Parang, Philippines. Parang ganun, parang, oh, you like inasal? Na hindi lang adobo. Kumbaga, Filipino food is beyond adobo. It's beyond sisig. Pero merong kare-kare. May palabok. May chicken inasal. Anyway, punta tayo ng main event. Heto, ang ating kuya. Palabok. Look at that. Patakan natin ng lemon. Tapos, haluin natin. So, nakikita mo, spider egg daw yan. So, parang egg floss siya. And then, maraming hipon. May itlog din. May nakita ko chicharon bits. May nakita kong tofu. Medyo iba ata ka nito. Tapos, nasa ko yung hipon. Okay. Parang yung chicken stock. And then, parang may mga fried na maliliit na shrimp. Tapos, yung spider egg. Extra texture, extra lutong. Galing nga eh. Nagulat ako, meron siyang spider egg. Oo eh. Na which is hindi mo usually makikita yun sa mga palabok. Duday, last question ko sa'yo. Ano masasabi mo sa mga Pilipino na baka sakali na magtrabaho dito sa Dubai? Like, anong unang kailangan nilang gawin pagdating nila dito? Number one, hindi kayo dapat mag-expect na malaking sahod. Kasi bago ka syempre at yung most of the mga employers dito, chine-check nila kung may experience ka dito mismo sa Dubai. Like, ano masasabi mo sa konotasyon na, ay, pag OFW, mapera yan, mayaman yan. Parang, may gusto kong baliin na stigma doon. Mayaman kami sa resibo. ng tawag dito, remittance. Remittance, oo. Yun, doon kami mayaman. Pero, ang kinaganda kasi, kahit na mayaman kami sa resibo, yung yaman kasi namin is yung makita namin yung pamilya namin na nasa maayos. Lalo yung mga kapatid namin, napag-graduate namin, natutustusan namin yung mga pangailangan ng mga magulang namin. Siyempre, hindi naman all the time magulang ang mag-sustain sa'yo, di ba? Iba pa rin yung ibibigay mo sa magulang mo, yung ginhawa ba? Marami akong natutunan, nag-enjoy ako, tigit sa lahat, nabusog ako. Grabe, nabusog Cheers, Duday! Maraming salamat. Cheers! Yes. Dito nagtatapos ang espesyal na dokumentaryo na to. Sana ay marami kayo natutunan. Ako, personally, ang main takeaway ko sa episode na to ay yung slogan ni Chef Japes, Filipino Forward. Hindi lang pagkain na, kung ano man ang trabaho mo, galingan mo. Kung nagsisimula ka, matuto ka, makapagsalamuha, maging mapagkubaba, at huwag kalimutan lumingon sa pinanggalingan. At tulad ni Duday, Von, Chef Japes, at yung mga nakasama natin dito sa Dubai. Sakripisyo ng lumayo, sakripisyo na hindi makasama ang mahal nila sa buhay para magkaroon ng mabuting kinabukasan na nakakalungkot man isipin ay mahirap mahanap sa ating sariling bansa. So I'm calling out for you. I'm calling out for you. Pare, dito nagtatapos ang ating isang malupit na Filipino episode dito sa Dubai, UAE. Alam mo, Pops, no? Etong episode na to, parang ang lambot, nakakalambot lang ng puso. Like, habang ginagawa namin to ni Duday, nakakatuwa na makamit ng kapwa Pilipino. Yung, alam mo yung no filters? Like, katulad mo, Duday. I mean, buong araw tayo magkasama. Like, natutuwa ko na mas nakilala kita. Hindi lang about sa perspective ng pagkain o perspective ng pagiging content creator, pero like, anong tunay na buhay mo behind, you know, behind the camera, behind the vlogging. Hello sa mga kapatid ko, Franco, sa Ate Shindy ko, and Brian. Hello sa inyo. Dito nga pala sa Dubai, kung gusto nyo makita food trip or mga pupunta sa Dubai, check my social media platforms. So, meron kayong guide doon. Duday EUT Corner. Maraming salamat sa panonood si Chewy. Dito sa Dubai, UAE, nagsasabi, stay safe, good night, and good bye. Bang! Grabe, energy ko, no? Kasi tapos na eh. Pilipino na nagbabakasakaling dito sa Dubai. Magbakasakaling nagbakasakali. Pinakamalakas mo na ba yan? Ay, di, chef, yung ilaw. Sorry. Baka magkasunog tayo pag lilakasan mo pa yan. Nanonood ka ba ng Wawawi? Sometimes. Joke lang. Bigyan mo na 5,000.